Isang magandang hapon sa lahat, lalo na po sa mga Pilipinong may pagmamahal sa bayan. Mga kababayan, napakahalaga ng pagkakaisa nating lahat. Meron pong isang napakalaking banta sa ngayon. Iyan ay ang pagbabalik sa kapangyarihan ng mga Duterte. Bago po tayo magpatuloy mga kababayan, gusto ko pong i-shout out ang lahat, kayo, mga viewers ko mga kababayan. Sa lahat po ng ating mga viewers na nanonood sa napakaliit po nating channel, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong suporta. Napakalaking banta po ito. Dahil may isa na namang Duterte na gustong makabalik sa Malacanang, makabalik sa pwesto at ibang-ibang Duterte po ito. Pag ito po ay naging isang leader ng bansa, nako, mas malala pa sa kanyang ama. Alam niyo na po kung sino po ang aking pinatutungkulan dito. Walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Hindi po tayo natatakot sa kanya. Pero ang kinatatakutan natin ay ang kasiraan na mangyayari sa ating bayan kung nabalik na naman sa kanila ang kapangyarihan. Dati na ngang sinira ng kanyang ama na ngayon ay nasa dahig. Sigurado mga kababayan, walang mintis na pag si Sara Duterte ang nakabalik sa pwesto, sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno, marami pong mga mangyayari sa ating bayan na hindi po natin gugustuhin, hindi po natin ikasisiya. Mahalaga ang pagkakaisa. Sana ang mga Pilipino, ang mga matitino at nag-iisip na mga Pilipino ay magkaisa at magbuklod. Tayo'y tumindig at magkaisa para harangan ang banta na yan, ang pagbabalik ng mga Duterte. Mga kababayan, gusto ko lang pong banggitin. Lately, si former Senator Sonny Trillanes, may mga paratang po siya patungkol kay Vice President or former Vice President Leni Robredo. Na si Leni daw ay kaibigan ni Sara Duterte na hindi daw ipinaglaban ni Leni Robredo ang resulta ng eleksyon noong 2022. Mga kababayan, I think narinig na po natin ang sagot ni former Vice President Leni Robredo dito. Mga kababayan, na ayaw niyang paasahin ng taong bayan. At sa tulong ng mga eksperto after the election, ay hindi po sila makakita ng proof or malaking ebidensya laban sa, COMELEC o kung anumang nangyari daw last election. Kaya hindi pinaglaban ni VP Leni Robredo. Yan po ang kanyang eksplanasyon mga kababayan. Dahil ayaw niya pong paasahin ang taong bayan. Mga kababayan, hindi po tayo against kay former Senator Sonny Trillanes. Saludo po ako kay former Senator Sonny Trillanes. Malaki po ang kanyang nagawa para sa bayan. Lalong-lalo na nung madakip at makulong si Digong Duterte. Sila ang nanguna para kasuhan si Digong Duterte sa ICC at tayo po'y saludo
kay former Senator Trillanes. Wala tayong, hindi po tayo against kay Senator Trillanes. Tayo po ay sumasaludo sa kanya. Ang masasabi ko lang ay medyo hindi po maganda sa samahan ng mga makabayang Pilipino. Hindi po maganda yung pagbibigay niya ng pahayag na si Leni Robredo ay kaibigan ni Sara Duterte. Hindi po natin alam kung ano po ang kanyang intensyon, pero ito po ay nakakapaghati-hati ng mga tao. Sa panahon po ngayon, dapat po na magkaisa tayo. Ang statements ni former Senator Trillanes ay divisive. Dahil may mga makaleni, of course, meron din mga sumusuporta kay Sentry. Alam niyo mga kababayan, magkakaibigan po tayo. Ang mga makabayang Pilipino na lumalaban sa mga Duterte. Tayo po'y magkakasama dito. At ang ating bayan ay lugmok na. Naghihingalo na ang ating bayan. Hindi na po natin kailangan pa ng mga away-away or siraan. At this point, kailangan po nating magsanib puwersa, magkaisa. Sapagkat malakas pa rin ang mga Duterte. Hanggang ngayon, marami pa pong kanilang mga alagad, mga DDS na hindi ko po alam hanggang sagad na po sa buto ang kanilang paniniwala na si Duterte daw, ang mga Duterte ang the best. Yan po ang kanilang laging pinagsisigawan. Marami pa rin po ang mga maka-Duterte. Yan nga po, inaalagaan po nila ang mga OFWs. Kaya nga, si Sara ngayon ay panay po ang kanyang travel dahil pinupuntahan niya po yung mga bansa na kung saan marami pa mga OFWs. Brainwash po nila. Malakas pa rin po ang ating kalaban dito. Kaya dapat na tayo'y magkaisa. Hindi po natin kailangan ngayon ng siraan. Hindi po natin kailangan ngayon ng sisihan. Kailangan nating unawain ang bawat isa. Kailangan po tayong magsanib puwersa, as I've said earlier. Magsanib puwersa po tayo. Magtulungan. Dapat magkaroon po ng dialogue, pag-uusap ang mga leaders po ng mga oposisyon sa kampo ni former Senator Sonny Trillanes, sa kampo nila ng kakamping Madam Leni Robredo, Senator Risa Hontiveros, kampo nila Bam Aquino, Leila de Lima, at mga iba pa pong oposisyon. Marami po. Sila Attorney Luke Espiritu, Shell Jokno, yan, marami po sila. Dapat magsanib puwersa po tayo. At hindi na po natin papayagang muli na makabalik ang pamilyang sumira sa ating bayan. Alam niyo mga kababayan, napakalaking threat o banta sa ating kalayaan at soberanya ang China. Maliwanag po na meron pong malaking interes ang China sa Pilipinas. Kaya dapat pabagsakin po natin ang mga Duterte sapagkat ang mga Duterte po ang kanilang galamay na nasa loob ng ating lupain. Ang mga Duterte ang kamay ng China na nasa loob ng ating bayan. Kaya sila ang sinusuportahan nila dahil pag nakabalik ang mga Duterte, hindi po natin alam posibleng mangyari sa ating bayan. Hindi po malayo na tayo masakop ng China. Alam niyo naman po ngayon ang mga nangyayari ngayon sa ating paligid. Inumpisan na po nila tayong inaabuso sa sarili po nating katubigan sa West Philippine Sea. Kaya napakalaking threat ang China na posibleng sumakop sa ating bayan. Kailangan po nating labanan ang kandidato ng China, si Sara Duterte. Ginagawan po nila lahat ng paraan
para po hindi po siya ma-impeach at siya po ay may pagkakataong lumaban sa 2028. Siguradong siya po ang kandidato ng mga singkit sa 2028. Si Madam Leni, pwede pong maging pangulo kahit na po si Ma'am Risa Hontiveros. Ganun na rin sila Leila de Lima at Bam Aquino. Sani Trillanes, qualified po silang lahat. Mga makabayan. Sana, one at a time. Sana, sa 2028, suportahan po natin kung tatakbo si former Vice President Leni Robredo. At after 6 years, pwede rin si Senator Risa maging pangulo. Ganon. Bibigyan po natin sila ng sarili nilang pagkakataon. At hindi po tayo mag-aaway-away dito. Kailangan po natin magkaisa. Dahil isa lang po ang ating kalaban, ang mga Duterte. Isipin po natin na sa panahon ngayon, unahin po natin ang kapakanan ng ating bansa, ang kapakanan ng mga Pilipino, at hindi pansariling interes lamang. Ito lang po muna ang aking maigsing komentaryo sa ngayon. Sana po yung nagustuhan po ninyo. Maraming salamat.